Hoy, oras mo natin sa buong Pilipinas. 4 na minuto na, makaranang alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Oh, nabalitaan nyo na siguro, viral na viral. Ito yung mga balitang dapat sinasabi mong sana all, ha? Mga government employees, ha? Matatanggap na ang kanilang tinatawag na mid-year bonus. Taas mo yung tugtog. Taas mo. Yeah. Masaya. Oh, ha? Yung mga government employees, ha? Kasama dyan yung mga suplado. At saka suplada. Ha? Yung mga pakaang-kaang lang, ha? Kasama sila sa mid-year bonus, ha? Yung mga deserve na mabigyan ng bonus. Kailan ba ma-receive yan? By next week daw yata, no? Congratulations. Ha? Congratulations sa lahat ng mga government employees. 1 month yan, di ba? 1 month na sweldo. Ah! Sana all! Sana all! Sana all! Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila. Live na din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at Radyo Ronda. Live din tayo sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako, ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Narito na ang ating magiging weather, whether we like it or not. Nabawasan ang bilang ng mga lugar na makakaranas ng matinding init ng panahon sa bansa ngayong araw. Grabe yung ulan kagabi, ay kahapon, no? Galit na galit. Nandun ako sa Las Piñas kahapon, no? Grabe! Hanggang Cavite. Ayon sa Pag-asa Weather Bureau, patuloy pa rin mararanasan ang mapanganib na heat index sa 40 lugar mula sa 45 lugar na naitala kahapon po yan. Posibleng umabot sa 47 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Dagupan City at Batang, Pangasinan ngayong Martes. Inaasahan namang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Vira, Catanduanes at Pili, Camarines Sur. Habang 45 degrees Celsius naman sa Roa City, Capiz, Catarman, Northern Samar, Gian, Eastern Samar at Butuan City, Agusan del Norte. Kaugnay nito, pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na limitahan ang paglabas ng bahay at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang epekto ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke na posibleng idulot ng mataas o posibleng dulot ng mataas na heat index. Ronda Pilipinas. Samantala, 8 bilyong pisong pondo ang hindi nagamit ng National Food Authority noong nakalipas na taon. Ito binigyan din ni Samahang Industriya ng Agrikultura President Rosendo So sa panayam ng DWIZ matapos sa imungkahi ng Department of Agriculture na ibalik sa NFA ang kapangyarihan na magbenta ng murang bigas sa merkado. Sinabi ni So na hindi na kailangan ng NFA dahil kaya namang tugunan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang murang bigas para sa mga Pilipino. Sa ngayon, may 10 bilyong pisong pondo ang NFA para gamitin ngayong taon. Huwag na magbigay ng additional power dahil wala tayong nakitang advantage, no, sa ating bansa kung bigyan natin additional power. Yung distribution ng subsidy, ano yun, maski anong institutional, no, or local government, itong DSWD or itong Kadiwa, kaya gawin. Wala tayong nakita nga na kailangan pa itong RTL para at least ma-distribute yung gusto ng ating government na subsidy. Kasi subsidized nga yan. Alam mo, engineer, sama sa'yo ng 20 si Senador Cynthia Villar. Ayaw din niya. Oo, karamihan yata sa mga senador ayaw eh. Sa oras naman na mamyendahan na ang rice tariffication law, hit ni So na patuloy pa rin mag-aangkat ng bigas ang bansa. So, mag-aangkat pa tayo. Ang nakikita kasi natin, yung gumagawa ng mga pandesal, mga bread, nagiging very tight, no? Tumataas. So, mas maraming nag-shift sa rice. No? Yun ang nakikita natin bakit tuloy-tuloy yung pag-increase din ng pagkain natin sa rice. Yan po ang tinig ni Sinag President Rosendo So sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ay nako, pinre-em ko na si Gilbert. Narito ang isang report. Sana all. Ito na yung report, ha. Makinig. O, dun sa mga baka wala kang pera. Ha? Misis. Mga misis, lalo na yung mga may asawa na government employee, mid-year bonus matatanggap na ng mga kawani ng gobyerno. Aba, bukas na pala to. Akala ko next week pa. Mayo 15. Narito ang report ni Patrol 13. Pakinggan nyo maigi ito, mga misis, ha? Gilbert Perdes. Gilbert, go! Kinumpirma ni DBM Secretary Amena Pangandaman na matatanggap na ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus simula Mayo 15 o bukas yan. Sinabi ni Pangandaman na ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno hanggang Mayo 15. Ito ay binibigay sa mga karapat-dapat na mga empleyado ng pamahalaan na nagtatrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo 1 ng nakarang taon hanggang Mayo 15 ngayong taon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report.
DA, Department of Agriculture, kumpiyansang maabot ang target na produksyon ng bigas ngayong taon. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Kumpiyansa ang Department of Agriculture na maaabot ng sektor ang target sa produksyon ng bigas ngayong taon. Ito'y kahit may pangamba bunsod ng La Nina at nagpapatuloy na El Nino na nakakaapekto sa mga magsasaka sa bawat rehiyon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kakayaning maabot ng sektor ang 20.4 million metric tons ng bigas bago matapos ang taon kahit pa may inaasahang bagyo na maaaring magdala ng pag-ulan at magdudulot ng pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Una nang sinabi ng Pag-asa Weather Bureau na hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo kaya pinaghahanda ang mga mabababang lugar. Umaasa ang DA na maglalaro lang sa 500,000 metric tons hanggang 600,000 metric tons ang magiging pinsala ng La Nina sa target na projection o yung epekto sa agri-sector. Batay sa pinakahuling datos ng DA, umabot na sa mahigit 60,000 hektaryang lupain na pansakahan ang apektado ng El Nino na katumbas ng 100,000 metric tons na volume loss. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ikinakasang hakbang ng DA, kabilang ang mas maagang pagtatanim ng mga magsasaka para maparami pa ang ani at hindi sumabay sa pagpasok ng mga weather disturbances. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. O yan, mga misis mga misis na ang asawa nila ay government employee. Pambira naman to si Gilbert, binuko pa. Bukas na pala makukuha yun. Mid-year bonus. Ayan tuloy. Naririnig pa naman ng DWIZ Luzon, Visayas, Mindanao. O paano ngayon yan, Gilbert? Naku, Gilbert, hinahanap ka ng mga... Ayan, marireceive na yan. Bukas ang mid-year bonus. Sana all. Sana all. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Posible pa rin ma-question ang eligibility ng isang politiko kahit ito ay duly elected na. Ito'y ayon kay COMELEC Chairman George Garcia ay hinggil sa usapin ng kahilingan na i-disqualify si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Chairman Garcia na hindi nasaklaw ng PO body ang paghahain ng petition for co-warranto para tuluyang maisulong ang disqualification case ni Mayor Guo. Meron pa rin po tayong tinatawag na petition for co-warranto kahit na ikaw ay nakaupo na pagka ang issue ay ikaw ba'y talagang eligible dyan sa pwesto na yan. At yan po, Sir Tol, ang pwedeng mag-file ay ang opisina ng Solicitor General. Tama, Chairman, di ba? Habang walang nagrereklamo, tuloy. Samantala, hindi naman pabor ang COMELEC Chairman na bigyan sila ng motu proprio power upang salain o kilalaning mabuti ang mga kandidato. Ako naman po, mukhang hindi po tama na ang COMELEC ay bigyan niya ng motu proprio power sa pagtanggap o hindi pagtanggap ng mismong Certificate of Candidacy o yung tinatawag na dapat hindi ito ministerial kung hindi discretionary. Kasi po, magtatagal po yung pagtanggap namin, mapupolitika pa o baka minsan alam nyo na hahanapan ng kung ano-ano. Dapat po talagang tama na ma-file lang sa amin yung Certificate of Candidacy, ministerial ang duty natin at pagkatapos, saka papasok ngayon yung kung sino man na pwedeng mag-file ng kasong disqualification. Ha? Ganun ba yun? Hindi nila titingnan kung tama o authentic yung mga dokumento na binibigay ng mga kandidato? Oo nga, no? Medyo matrabaho nga pala yun kung lahat iimbestigahan nila. Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Ha? Ganun pala yun? Kinalampag ng mga miyembro ng Kamara ang Commission on Elections upang higpitan at pagbutihin ang kanilang ginagawang screening sa mga kandidato sa 2025 midterm elections. Naku, sabi ko na magiging issue ito. Ito'y sa gitna ng pag-question sa nationality at sinasabing may kaugnayan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa operasyon ng Pogo. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Gil Bungalyon. Ang nasabing usapin ay tungkol sa epektibong implementasyon ng panuntunan ng COMELEC gayon din sa election rules and procedures. Dapat din anyang ang COMELEC ang tutukoy
kung totoo, ayan na nga, yung sinasabi ko, kung totoo ang mga nakasaad sa impormasyon sa mga kandidato, dahil kung COC pa lamang ay wala ng katotohanan, ay wag nang bigyan ng pagkakataon na manilbihan doon sa tinatakbuhan niyang lugar. Dahil dito, posibleng imbestigahan na rin ng Kamara si Mayor Guo gaya ng investigasyong ginagawa ng Senado. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Ganon pala yun? Wala pala silang sa bagay kung magfa-file yan ng October, tapos lahat siya iimbestigahan nila kung tama yung mga dokumento na isinasubmit nila. Naku, that will take time. Ha? My goodness. Talaga ba? Tanggap tayo ng report. Eto na. Mga dokumento mula sa COMELEC ukol sa pagkandidato ni Bamban Tarlacam Mayor Guo na isumite na sa Senado. Alamin natin ang report kung may hearing. Hindi, sabagay, tumakbo talaga yung hearing. Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! May kopya na ang tanggapan ni Senator Risa Ontiveros na naging Certificate of Candidacy at Statement of Campaign Contributions and Expenses o SOSE ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na napagdududahan kung tunay na Pilipino at ito iniimbestigahan kaugnay sa na-raid na Pogo Hub sa kanilang bayan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na binigay kahapon ang kopya ng COC at SOSE ni Mayor Guo sa tanggapan ni Hontiveros sa linsunod sa naging kahilingan ng Senadora. Ayon kay Garcia, exempted ito sa data privacy dahil hiniling ng Senado para gamitin sa sinasagawang investigasyon. Matatandang hiningi ni Hontiveros ang SOSE ni Mayor Guo pati na ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para masuri ang pagkatao at yaman ng mayorya na pinagdududahan kung ito'y tunay na Pilipino at kung itinanim ba ng China sa gobyerno. Iginiit na bago naging mayor si Guo, di umano ay lumilitaw na lumakad pa para makapagbukas sa banban na ang Pogo na maaaring ginagamit sa surveillance at hacking na websites batay sa persuasive information and intelligence community. Samantala, sinabi ni Garcia na wala ng jurisdiction ang COMELEC kay mayor dahil duly elected local official ito at matatapos ang kanyang jurisdiction o natatapos ang jurisdiction ng COMELEC kapag naproklama na ang isang kandidato. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Merong pumasok na balita rito, mainit-init pa para sa ating DWIZ Flash Report. DWIZ Flash Report. Pinawi na ng Ombudsman ang suspensyong ipinataw nito sa 72 empleyado ng National Food Authority. Nasangkot umano sa NFA rice scam. Maugunitang nakaladkad ng mga naturang empleyado sa rice scam noong Marso. Ito yun, ano? Ito yung nagbenta. Yung old stocks daw, umano. Dahil sa pagbebenta umano ng NFA na bigas sa paluging presyo. Ang tabayanan ng karagdagang detalye sa pagpapatuloy ng Ronda Pilipinas at tumutok lang po sa DWIZ at Aliw Channel 23. So ibig sabihin, papasok na sila. May tao na doon. Ha? Na-lift binawi ng Ombudsman So ibig sabihin, papasok na sila. May tao na doon. Ha? Wala daw tao doon. Nasuspindi daw lahat Dahil nga doon sa nangyari. So ngayon, nung binawi na, pasok na sila. May tao na doon. Di ba ang NFA ay yan ay gobyerno? So kasama sila dun sa bonus? Kasarap naman ang buhay. Ano ba to, hiyas? Ano ba nangyayari? Ha? Bukas, pagpasok nila may bonus. Sabi ni Gilbert Perez kanina, ma-release bukas. Ano ba ngayon? 14. 15 bukas, di ba? Sweldo. So ibig sabihin may bonus na itong mga to. Sana all na lang. Ha? Hashtag sana all. Yan ay isang DWIZ Flash Report. Ronda Pilipinas. Ano mo nga naman yan? At least nagbakasyon na. Ha? Nagbakasyon na, pagpasok may bonus. Ano kayo ngayon?
Teka muna, meron tayong sisiya sa atin ng malaliman. Kasabay ng utos ni PBBM na repasuin ang wage rate. Mga nagsusulong ng 100 peso legislated wage hike, muling binalaan ng dole. Narito isang siyas at special report mula kay Drew Nasino. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Dagdag sahod, benepisyo at pagpapatigil sa kontraktualisasyon o end of contract na kilala rin bilang ENDO. Ilan lamang ito sa mga hindi pa rin matapos-tapos na panawagan ng mga manggagawa, lalo ang mga minimum wage earner sa pribadong sektor sa Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw, muling ihahayag ng mga grupo ng manggagawa ang kanilang mga hinaing at panawagan sa gobyerno, partikular kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na sa mga matagal ng hiling na mga labor group sa pangunguna ng Federation of Free Workers o FFW ang pagpasa sa 150 peso legislated national wage hike sa Kongreso. Ayon kay FFW President Attorney Sani Matula, hindi na akma ang kasalukuyang sahod ng mga uring manggagawa sa gitna ng hindi maawat na pagsirit ng presyo ng mga bilihin, lalo ng bigas. Panahon na anya upang magpasya ang Kongreso sa aumento sa sahod na bukod sa mga manggagawa ay makatutulong din sa ekonomiya. Kasalukuyang nakatenga ang nasabing panukala sa Kamara habang ang kahalintulad nitong bill ay ipinasa na sa Senado. Sa House of Representatives na lang ngayon, nasa committee level pa ito at yung 150 pesos ay pinag-usapan pa sa House of Representatives at hinikayat natin si Congressman Fidel Nograles. Ipasa na ito sa House at i-forward sa plenary ng House of Representatives para maaprubahan at pagkaroon na ng bicameral committee sapagkat aprobado na po yung counterpart bill niya doon sa Senado, although 100 pesos lang yun. Inaasahan natin yung 150 pesos sa House ay magkaroon bicameral committee discussion para maipasa at mapirmahan ng presidente pagkatapos niyan. Umaasa rin anya silang mga labor group na maliban sa wage hike ay madaragdagan ang benepisyo ng mga obrero. 150 pesos, tawag namin dyan ay wage recovery. Pero yun po yung para makatulong sa mga manggagawa nationwide kasi matagal-tagal na walang nationwide increase mula pa noong 1989 yung last. Pero sinisikap pa rin natin madagdagan ng benepisyo ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mga collective bargaining negotiation natin sa employer. Kaya Nito lamang Pebrero nang aprubahan sa Senado ang 100 peso legislated wage hike na inisponsoran ni Senate Committee on Labor Chairman Jinggoy Estrada. Gayunman, malamig ang naging pagtanggap ng Kamara sa panukala makaraang salagin ito ng mga ekonomistang kongresista na sina Stella Kimbo ng Marikina at Joey Salceda ng Albay. Ito'y dahil maaring magkaroon ng negatibong epekto ang bill sa micro, small at medium enterprises. Maging si Labor Secretary Bienvenido Laguesma ay aminadong nais munang pag-aralan at timbangin ng maigi ang maaring konsekwensya ng isinusulong na panukala. Pero kakayanin nga ba talaga ng pribadong sektor na magbigay ng 100 o 150 pesos na dagdag sahod? Para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, maaring hindi na umusad ang legislated wage hike, 100 o 150 pesos man ito. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis, hindi na kailangan ng legislated wage hike dahil nagpapatupad naman na ang mga regional wage board sa bansa kada taon ng aumento. Medyo malabo na siguro yan. Alam mo naman, yung 16 wage boards, naglabas na ng increases, yung Pinay last year. Ngayon,
Labor Day, karamihan sa nag-file last year, 1 year kasi, bago ka mag-file, magpa-file na naman uli sila. I-assess na naman yan. After a few months, bibigyan na naman sa Regional Wage Board. Bakit na natin i-legislate? Yung Regional Wage Board, as doing it year after year after year, ginagawa yung trabaho. Hindi nga lang malalaki, pero pag in-add mo, nalampasan natin lahat. Pinakamataas sa sweldo, ang minimum wage sa buong Southeast Asia ngayon. Ipinunto ni Luis na hindi naman lahat ay makikinabang sa dagdag sahod. Maliit na bahagi o 10% lamang din anya ng kabuuang 52 million workforce ng bansa ang minimum wage earner. Yung sasama mo yung pati yung supervisor, manager, presidente, aabuti ng 15% yan. So, pero yung 85% to 90%, ala namang natatanggap na benepisyo marami sa kanila, wala namang employer, kagaya ng farmers, yung mga fisher folks, yung mga market vendors, yung mga drivers natin, yung mga jeepney drivers, tricycle drivers. Sino magtataas sa sweldo nila? Aasa sa gobyerno. Wala namang kaya na ibigay ang gobyerno. Ay ibibigay mo na bilyon-bilyon. Yung kusa. Sa ngayon ay nasa 610 pesos kada araw na ang minimum wage sa Metro Manila, habang mas mababa naman sa ibang mga rehiyon as of April 2024. Pero nakukulangan pa rin ang Ibon Foundation dito at iginiit na batay sa kanilang pag-aaral hanggang nitong Enero ng kasalukuyang taon ay 1,193 pesos na kada araw ang kailangang kitain ng bawat pamilyang binubuo ng 5 miyembro sa Metro Manila. Katumbas ito ng 25,946 pesos kada buwan upang makapamuhay ng disente ang bawat pamilya sa National Capital Region na pinakamataas na living wage sa bansa. Pinakamababa naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, naaabot lamang sa 2,026 pesos kada araw. Samantala, naniniwala ang siyasa team na dapat balansing maigi ng gobyerno ang magiging positibo at negatibong epekto ng nasabing panukalang batas lalo sa ekonomiya. Ang pagiging patas ng pamahalaan, partikular sa mga manggagawa at negosyo ang pinakamapisang paraan upang maiwasan ang negatibong mga konsekwensya ng panawagang dagdag sahod. Para sa patas na pagtalakay, patuloy na nakikipag-ugnayan ang siyasat team sa Department of Labor and Employment upang higit na mabusisi ang issue. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Ay nako, pagka mga wage increases talaga lahat nakikinig. Okay, very good, very good. O yung mga siyasat reports na yan, puntahan nyo sa aming mga Facebook at YouTube accounts para panoorin at pakinggan ninyo. Pagka wala kayo nasa traffic at gusto nyo makinig ng mga reports na may laman. Yan, pakinggan at panoorin nyo yan, yung mga siyasat reports na yan. Hoy! Kumusta na mga kastig? Gawin nating mas exciting at astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, basketball,
volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, Astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. Mister! so, 34 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ito ho, pag-usapan ho natin, yun hong school year 2024-2025. Ito ay pinamamadali na kasi ni PBBM na magsisimula na ngayong July. Okay? So mag-opening tayo ng school mga July 29 na magtatapos sa March 31, 2025. So ang school days po natin, tatama po siya ng 163 days. Okay? Pero ang requirement po ay 180 days. Okay, ito tanong. Saan galing yung 180 days na yon? Oo. Dahil sabi sa research, parang wala naman yatang batas na nagsasabi na kailangan ay 180 days. Ngayon, kinukustyon ng mga magulang ito dahil ang sabi ay masasakripisyo yung Sabado na supposedly pahinga ng mga bata. Tayo po'y dumiretso na sa isang mambabatas. District Representative, Pasig City Chairman, House Committee on Basic Education and Culture, Congressman Roman Romulo. Congressman, magandang araw po. Yes, magandang araw rin, Dennis, at sa lahat na nakikinig po ng programa at nanonood sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, diretso na po kami sa inyo. Gusto sana namin na mag-depend na kami, pero diretso na kami sa isang mambabatas. Kung ano ba yung 180 days na ito? Ito po ba batas ito? O saan ho ba ito binase? Bakit naging 180 days? Tama ka, Dennis. In fact, kahapon sa isang sa isang hearing kahapon dito sa Committee on Basic Education, ay tinanong po natin ang DepEd kasi ang nakita po natin sa batas may maximum of 220 days. Yung minimum parang wala kaming nahanap na batas, pero sinabi namin sa DepEd kahapon, baka pwede tayong mag-guide para ma-amendahan yan at least for 1 calendar year. Ang sagot po sa atin kahapon, on record naman po yan, na by tradition po yung 180 days. Yung minimum. Wala naman po talaga yun sa batas. Kaya 180 days kasi yun yung number, it will be a minimum of 180 days para makumpleto po nila yung competencies and learning areas na gusto nilang matutunan ng isang learner sa isang academic calendar. Kaya doon po nagbunga yung 180 days na minimum. Hindi po siya sa batas. Wala namang polisiya na formal except for yung tradition po dahil na sa calculation po ng DepEd. So parang naipamana na ito sa mga sunod-sunod na school year, 180 days. Wala nang kumwestiyon, wala nang nagtanong. Yung mga magulang tuloy, alam nyo naman ang panahon natin ngayon na talagang pwede na pumunta sa Google at tingnan mo kung batas talaga yung 180 days na yan, ay walang nakikita. So tama yung punto ng mga magulang, Kong. Kasi again po, makinig, tama rin po kasi makinig tayo sa malaman natin lahat ng saloobin ng lahat. Pero ang sinabi sa amin kasi ng DepEd kahapon, ang base rin po nila kasi talaga dito, ay kinalkula po nila yan dun sa required number of academic calendar days, school days nila, para matapos nila yung buong lesson plan nila. Nakaano sila na ito yung kailangan nila araw-araw na matapos, 180 days ang bilang po nila doon. Yan ang sinasabi po nila sa atin. So may naman po, meron naman silang basehan yung lesson plan na itinakda po nila for 1 academic calendar. Kaya ang sinabi natin kahapon, Dennis, ang totoo naman po niyan, kung talaga mag-focus tayo dun sa matatag curriculum, na sila naman rin po nagsulong na kung saan, lalo na sa grades 1 to 3, ay babawasan nila ng subjects from 6, 7, 8, 9 subjects sa grades 1 to 3 to 5, 5, 6 na lang. Sabi ko, ay pag nag-focus sila doon, ang importante ay yung quality ng paghatid ng edukasyon. Pag naka-focus sila, yung form na 180 days ay baka hindi namang kinakailangan. Baka sa 165 days,
ay Pwede na. ma-impart po nila yung quality of education. Ang importante naman po talaga yung functional literacy subjects. So just for one academic calendar, ay tutukan nila ito, yung bawas na subjects, nakatutok lang dun sa functional literacy subjects, baka naman sapat yun para lang ma-adjust na natin kaagad-agad yung academic calendar na maibalik by next year na April at May ang ating summer vacation na. Kung hindi ba, parang oras na para pag-usapan po ito sa Kongreso? Kasi hindi naman po kailangan dahil wala namang batas na kailangan amyenda. Yun na nga, oo. Kaya yung ginagawa po namin sa Kongreso, ilang linggo na po kami, nag-oversight po kami. In fact, last week, ay meron kaming resolution na pinasa dito sa House of Representatives urging the Department of Education na bumalik na sa old academic calendar. Kaya kahapon, masaya naman kami na ang report sa amin, ang sinabi po sa amin sa committee meeting ng Department of Education and Culture ay doon na po sila papunta na ibabalik na po nila yung old academic calendar by next year, pero subject po to, syempre tama naman sila, na magko-consultations na sila para masabi nila sa kanilang mga estudyante, mga magulang, at sa mga teachers po. I-consult lang po nila sa education stakeholders nila. Pero yun kahapon, ang sinasabi sa amin, yun yung ipropropose nila at i-consult sa kanilang stakeholders. Oo, kasi ang reklamo ng mga magulang dito kung ay madadamay talaga yung Sabado. Kasi kung magdedire-diretso tayo, 163 days lang ito. Kung mag-180 tayo, kailangan may Saturday classes tayo, Kung. Yes. Again po, sabi nga sa amin ng DepEd kahapon, pag-aaralan po nila yan, lalo na yung sinasabi namin sa kanila sa grades 1 to 3, ay full implementation na dapat ng matatag curriculum para mabawasan na natin ang number of subjects, para talaga makatutok ang mga bata doon sa reading comprehension at yung mga teacher doon rin. Pag binaba po natin ng subjects at nakafocus tayo dyan, ang sinasabi natin kahapon sa DepEd, baka pwede na yung 163 days or kahit hindi tayo umabot sa 180 days. Ang sinasabi nila sa amin, pag-aaralan po nila at yung proposal naman po nila ay 6 Saturdays parang per quarter ang kukunin nila o per SEM. Again po, itong taon na ito, Dennis, lumabas rin kahapon sa hearing, itong academic calendar na ito, hindi nga sila umabot ng 180 days 179. So, again po, dapat wag tayo ang sinasabi lang natin sa DepEd, wag masyadong rigid dito sa form na 180 days minimum. Kailangan po, para ma-adjust natin sa lalong madaling panahon, ay tutukan nila na quality education at tutok na subjects. Pag na-adjust natin next year, tapos June na ang umpisa muli ng academic calendar by 2025 to 2026, doon po, pwede na naman tayo bumalik. Ito lang naman 163 days just to adjust. Tapos tutukan lang nila. After that, again po, pwede nila ipairal muli yung Monday to Friday na 180 academic school days. Oo. Saka baka pwede na rin pag-usapan na i-enhance yung modular, Kong, lalo na yung online dahil yung heat index natin, paggrabe ng paggrabe, tapos hindi pa natin pinag-uusapan yung pag may bagyo, nasususpend yung klase. Again, Dennis, ito yung rason kung bakit natin talagang sinasabi sa DepEd na bumalik na sa old academic calendar. Kasi yung init po ay talagang, una-una, wala naman tayong gauge dyan, nagiging dependent sa principal, sa local government official. So sabi natin, ang online po, hindi as effective. Ang modules, hindi as effective as face-to-face. Face-to-face. Iba pa po talaga yung face-to-face. Pero tama ka. Dennis, paano ngayon? Dalawa lang naman ang season natin. Tag-init at saka tag-ulan. So pag-ulan naman, anong mangyayari? Di magkakansela ulit. Yes. Ang sinasabi po natin, as much as possible po, ito na rin yung panahon ng DepEd na siguraduhin naman po nila. Importante kasi po sa online, maayos po yung Wi-Fi. Tama. Marami pa rin po tayong lugar na kahit sa Metro Manila na hindi maayos ang Wi-Fi. Kung hindi maayos ang Wi-Fi, talagang hindi makaka-focus yung attention span ng learner, ng bata, hindi magiging dire-diretso. So ito na rin yung kunin na rin ang pagkakataon ng DepEd na magkonsulta sa DICT, sa ibang ahensya ng gobyerno para mapalakas naman po yung
Wi-Fi, yung connectivity po natin, yan, susi yan, Dennis, tama ka talaga. Yan ang susi. Ngayon kasi, nagka-adjust tayo, nagka-cancel tayo ng face-to-face, ginagawa natin modules, ginagawa natin online, pero yung Wi-Fi mahina. So yung talaga yung focus, yung attention span, medyo maapektuhan talaga. Oo, saka kailangan mag-upgrade na talaga. Iba na ang panahon ngayon, Kong. Sa totoo lang, yung mga bata ngayon, iba na ho talaga yung kanilang attention span. Kailangan tayong maging creative. Baka pwede na rin ipatawag yung sa committee ninyo, yung tama, yung binanggit nyo kanina, DICT. Yun po, sinasabi rin po natin sa DepEd, hindi lang DICT kasi dalawa po yung problema pag panahon ng ulan. Yung una po ay ginagamit po, minsan pag umulan, flooding, hindi makapasok. So ngayon pa lamang, dapat ang DepEd nakipagpulong na sa DPWH, dapat may school mapping ng buong Pilipinas, tingnan na po ng DPWH saan po ba nagbabaha para magawa na po ng remedyo yan habang maaga. Kung hindi naman kaya agad-agad, at least maplano na yung pagremedyo sa flooding sa lugar. Importante po, humupa ka agad ng tubig. Pangalawa, pagka nagka-flooding po, minsan nagiging evacuation center talaga yung paaralan. So ngayon pa lang, dapat makipagpulong na rin ang DepEd sa mga local government units. Maghanap na po ng mga evacuation centers at yun po ma-inform na kagad ang mga residente kung saan po ba ang tamang evacuation center para hindi po yung eskwelahan, pagtapos na po yung bagyo, wala nang flooding, magamit agad ng mga learner, ng mga estudyante, makabalik. Dapat may ma-identify ngayon pa lamang with the local governments na evacuation centers. Pangatlo, paano po kung mag-online? Kaya nga importante ngayon, DICT, makipagpulong na rin ng DepEd para sa DICT naman, ma-improve yung connectivity. So yan po, yan ang panahon na kailangan bigyan ngayon ng DepEd, talagang coordination po sa ibang ahensya ng gobyerno at syempre po sa local government. Tama. Okay. Kong, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Thank you, Dennis. And again, have a good day to everyone. Thank you very much. Congressman Roman Romulo, District Representative, Pasig City. Kapitbahay lang pala natin, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Ronda Pilipinas. O, teka muna, babati muna ako ng fiesta. O, sa mga taga San Pascual, Masbate dyan, ha? Happy Isla Rancho Festival po sa inyo. Happy Fiesta! O, di ba? O, sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating nyong celebration, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones sa Comea Mapa Anniversary, Birthday o simpleng merienda. Tiyak mabubusog ang buong pamilya sa Comea Bihon, Palabok at Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Comea 3Q Bihon. Masarap na masarap talaga. Ronda Pilipinas. O mga kababayan, ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Oh! Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang manalo. Kailangan lamang abangan ng 5 letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424 kasama ng inyong pangalan / edad / address / 5 combinations of the day. At para sa ating ikalawang kombinasyon para sa araw na to sa letrang I, 19. Abangan mamaya sa Balitang Bayan ang katlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Yan!
ngayon. 6 na minuto pa bago mag-11 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Mga nagpapa-rehabilitation therapy kasama na sa tinutulungan po ng PCSO. Lahat yan, kasama yan. Narito po para malaman ninyo isang special report. Bukod sa medical assistance, kagaya ng libreng check-up, libreng gamot, kasama na rin sa tinutulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang mga nagpapa-rehabilitation therapy. Ayon kay Dr. Pinky Casas, Division Chief ng Individual Charity Assistance Division, Charity Assistance Department ng PCSO. Ito ay dagdag na serbisyo ng PCSO sa ating mga kababayan. At bagong-bago lang po itong additional isang coverage po namin for rehabilitation therapies po. We now cover that effective ngayon lang. Speech therapy, yun po sa mga special children natin na needs therapy. We give those po, yung physical therapy. Binibigay po namin. Nagbibigay po kami ng tulong. Hindi naman buong but may tulong po kami po. Usually po yung mga may cerebral palsy, yung mga sa spectrum. Ayun po, ito yung mga usual po. Minsan naman yung mga na-stroke, nag-therapy, kasali rin po. Ayon pa kay Dr. Casas, madali lamang ang requirements para makahingi ng tulong para sa rehabilitation therapy. Kung saan po sila nagpapa-therapy, they just have to give a quotation, get a quotation kung magkano po yun. At doon po kami kasama ang medical certificate nila that they need the therapy o yung request niya ng doktor na kailangan niya ng ganitong therapy. So, isasubmit lang po nila yan with the medical certificate at yung quotation kung magkano yan, apply sa amin and we would help. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayan, magandang araw sa lahat ng mga taga-PCSO. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balita babalakasan, anak ni LeBron James na si Bronny medically cleared ng maglaro sa NBA. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Matutupad na ang pangarap ni NBA all-time leading scorer at LA Lakers superstar LeBron James na makapaglaro sa NBA kasama ang anak na si Bronny. Binigyan na ng medical clearance si Bronny James na maging bahagi ng NBA Draft Combine kung saan siya ay magko-compete sa harap ng mga NBA executives, coaches at team scouts. Ayon sa sources, hindi inaasahan na maging first-round pick si Bronny pero nagpahayag na ng interes ang ilang koponan sa up-and-coming star. Matatandaan na nagkaroon ng cardiac arrest ang 19-year-old player noong Hulyo ng nakaraang taon dahilan upang magkaroon ng concern ng liga sa kanyang eligibility upang maging bahagi ng NBA. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Hoy, bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay hindi lahat kailangan mong i-share. Hindi lahat na nangyayari kailangan mong ikwento. Keep it low-key lang. Alam mo, minsan nagtataka tayo, paano nila nalaman yun? Ba't kumalat yung ganito? Kumalat yung ganyan? Ba't kumalat yung ganito? Kumalat ng ganyan? Ba't nila ako pinagchichismisan? Pero kung tutuusin, yung kwento galing sa'yo. Ha? Galing sa'yo. Pambihirang buhay ito. Sa'yo pala nang galing. At bago tayo magpaalam, happy birthday muna. Happy birthday kay Mardy Pantaleon.
Kaya asawa ni Ate Yas. In heaven. Happy birthday. Happy birthday din kay Catherine Gonzalez. Ina po ni, bira naman, nanay na lang. Nanay ni Katrina Gonzalez, Aliw Writer. Ayan, happy birthday po. And of course, happy birthday kay Miss Mia Escavilla, Station Manager ng DWIC Southern Mindanao. Mia, tatahitahimik ka. Birthday mo pala. Happy birthday sa iyo. May God bless you. Lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. Ayan na. Yan ang kabuuan at kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.